Only Jesus can save us. Si Jesus lamang ang makapagligtas sa ating lahat. Wala nang iba. 1 John chapter 5 verse 20 to 21. At nalalaman nating na parito na anak ng Diyos at binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip. Binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan upang maintindihan natin kung sino ba talaga ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos. Si Jesus lang talaga. Si Jesus lang talaga ang tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Wala nang iba. Okay? Colossians chapter 1 verse 15. Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Okay? Ang ibig sabihin, kung ano ang nakikita natin kay Jesus, ganun din ang makikita natin sa Diyos Ama. Kung ano naman ang nakikita natin sa Diyos Ama, ganun din ang makikita natin kay Jesus. Magkaparehas lang. Okay? Ang ibig sabihin, magkaparehong Diyos, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesus. Okay? John chapter 10 verse 30. Ako at ang Diyos Ama ay iisa, sabi ng Panginoon. Si Jesus at ang Diyos Ama ay iisa lang. Magkaparehong Diyos. Okay? Ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ng isa lang is magkapareho lang sila. Okay? Magkaparehong Diyos, ang Diyos Ama at si Jesus. Okay? Kung ano ang pagka-Diyos ng Diyos Ama, ganun din ang pagka-Diyos ng Diyos ni Jesus. Okay? Colossians chapter 2 verse 9. Kaya huwag kayong magpapaloko. Huwag kayong magpapaloko kasi ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Jesus. Ang buong kalikasan ng Diyos, ang buong pagka-Diyos ng Diyos ay naka Jesus sa kanyang katawan. Okay? Ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, nasa loob ng katawan ni Jesus, nasa loob ng katawan ni Jesus ang buong katangian ng Diyos. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus ay taong-tao lang. Bakit kaya? Bakit hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus ay taong-tao lang? Kasi si Jesus ay nagkatawang tao lamang. Okay? Nagkatawang tao lamang si Jesus. Okay? Nagkatawang tao lamang ang Diyos natin. Dahil si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao lamang ang Diyos na si Jesus. Okay? Diyos talaga si Jesus. Pero, nagkatawang tao lang siya. Okay? Huwag tayong magpapaloko sa ibang tao na kay Jesus talaga ang pagka-Diyos ng Diyos. Okay? Si Jesus lang talaga. Si Jesus lang talaga ang tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay. Wala nang iba. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Si Jesus talaga ang tunay na Diyos at tunay na Panginoon. Bakit? Kasi may kapangyarihan siya. Okay? Lagi natin tatandaan, si Jesus talaga ang tunay na Diyos at tunay na Panginoon dahil may kapangyarihan siya. Okay? Si Jesus mismo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kung hindi sa Diyos, bakit may kapangyarihan siya? Tama o mali? Tama, di ba? 1 John chapter 5 verse 7 to 8. Tatlo ang nagpatotoo. Tatlo ang nakarecord sa langit. Ang Diyos Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. At mayroong tatlong nagpatotoo sa lupa. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Okay? At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Okay? Ang ibig sabihin, si Jesus at ang Diyos Ama at ang Holy Spirit ay isa lang. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin is, magkaparehong Diyos si Jesus. Magkaparehong Diyos si Jesus at ang Diyos Ama at ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin, iisa lang. Iisa lang ang pagka-Diyos ng Diyos Ama at ni Jesus. Okay? Kung Diyos si Jesus, Diyos din ang Diyos Ama. Diyos din ang Espiritu Santo. Okay? For example, pagbibigay ako ng example para mas maliwanag sa atin to. Okay? For example, yung itlog. Iisa lang talaga ang itlog. Pero, may tatlong bahagi ang itlog. Okay? Ano ang tatlong bahagi ng itlog? May shell, may egg yolk, at may egg white. Pero, iisa lang siya. Tama? Okay? Iisa lang. Iisa lang ang itlog. Pero, may tatlong bahagi ang itlog. Okay? Tatlo ang nasa loob ng itlog.
Ganon din ang isang Diyos. Okay? Iisa lang talaga ang Diyos natin, pero may tatlong bahagi ang Diyos. Okay? Tatlo ang nasa loob ng iisang Diyos. Okay? Ayun ang Diyos Ama, ayun ang Diyos Anak na si Jesus, at ang Holy Spirit. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, si Jesus ay tunay na Diyos at ang pagiging Diyos ni Jesus, ang pagka-Diyos ni Jesus ay panghabang buhay. Hindi natatapos. Hindi natatapos ang pagka-Diyos ni Jesus. Ayan ang lagi nating tatandaan. Sa tamang panahon, sa takdang panahon, mahayag, malalantad at makikita ng lahat-lahat ng tao na si Jesus nga talaga ang tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Wala nang iba. Okay? Si Jesus mismo ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Okay? Si Jesus ay tunay na Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tunay na tagapagligtas ng ating buhay. Okay? Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa ating buhay, wala nang iba. Bakit? Bakit si Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa ating buhay? Kasi si Jesus lamang ang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus lamang ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayong lahat sa kapahamakan. Okay? Kayang-kaya tayong iligtas ni Jesus sa kapahamakan. Ang pinaka-goal ng Diyos, ang pinaka-gusto ng Diyos, iligtas tayong lahat sa kapahamakan. Okay? Sige. Sige, patunayan natin na talagang Diyos Jesus. Jeremiah 10:10. Pero ikaw, Yahweh. Pero ikaw, Jesus, ang tunay na Diyos, ang Panginoon, ang tunay na Diyos, si Jesus ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Kapag nagagalit si Jesus, nayayanig ang daigdig at walang bansa na makakatagal sa tindi ng galit niya. Isaiah 43, verse 11 and 13. Ako ay si Yahweh. Ako ay si Yahweh. Ako ang Panginoon. Sabi ni Jesus. Okay? Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos, sabi ng Panginoon Jesus. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa, sabi ng Panginoon. Okay? Isaiah 42 verse 8. Ako si Yahweh, ako ang Panginoon, sabi ni Jesus. Okay? Yan ang aking pangalan. Walang makaangkin ng aking karangalan, sabi ng Diyos. Hindi ko ibibigay sa iba. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian. Ang papuri ay sa akin, hindi sa ibang Diyos-Diyosan. Okay? John 20 verse 28 to 29. Sinabi ni Tomas kay Jesus. Sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba? Naniniwala ka na ba na Diyos ako dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala. Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakita, sabi ng Panginoon. May tanong ako. Sino ang nagsabi na Panginoon at Diyos Jesus? Si Tomas, tama? Kanina naman sinabi ni Tomas na Diyos Jesus. Kay Jesus niya sinabi. Okay? Sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Kinilala ni Tomas na si Jesus ay tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, 100% na naniwala si Tomas na si Jesus nga talaga ang tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Okay? Bakit naniwala si Tomas na si Jesus ay Diyos? Bakit naniwala si Tomas na si Jesus ay Diyos? Dahil nakita mismo ni Tomas na nabuhay muli si Jesus. Kitang-kita mismo ni Tomas sa kanyang mga mata na talagang Diyos Jesus. Harap-harapan niyang nakita si Jesus na nagliliwanag si Jesus. Okay? Nagniningning sa liwanag si Jesus. Nagniningning sa liwanag si Jesus nung makita ni Tomas si Jesus. Okay? Nung makita ni Tomas si Jesus, sinabi ni Jesus, naniniwala ka na ba? Naniniwala ka na ba na Diyos ako dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Isipin natin ng mabuti na si Jesus nga ay isang Diyos na nagkatawang tao. Pinapaisip pala sa atin ng Diyos na talagang Diyos si Jesus. Okay? Gusto pala ng Diyos na isipin natin na totoong Diyos si Jesus. Iisa lang talaga ang Diyos anak na si Jesus. Si Jesus lang talaga.
Si Jesus lang talaga ang tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay. Wala nang iba. Okay? Panghabang buhay. Panghabang buhay ang pagka-Diyos ni Jesus. Okay? Hindi pala natatapos ang pagka-Diyos ni Jesus. Okay? Hanggang sa paglaki natin, hanggang sa pagtanda natin, Diyos pa rin si Jesus. Hindi natatanggal ang pagka-Diyos ni Jesus. Ayan ang lagi nating tatandaan. Okay? 1 John chapter 5 verse 11 to 13. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin, ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay makakamit natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Kanino natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Kanina natin makakamit ang buhay na walang hanggan? Kay Jesus. Okay? Kung anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, okay? Kung wala sa puso ng isang tao, ang Diyos anak na si Jesus, wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko to is sa inyo, upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, meron tayong buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Inuulit ko, meron tayong buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Ang lahat ng taong sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Okay? Si Jesus mismo ang anak ng Diyos Ama. Kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, na si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tagapagligtas ng ating buhay, makakatanggap tayo ng regalo galing sa Diyos, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Lagi natin tatandaan, kung talagang sumasampalataya tayo, kung totoong sumasampalataya tayo kay Jesus, may buhay na walang hanggan tayo. Okay? Makakatanggap talaga tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Bakit? Kasi nasa atin ng Diyos anak na si Jesus. Pero, kung hindi tayo sumasampalataya kay Jesus, kung ayaw natin sumampalataya kay Jesus, kung hindi tayo naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay, hindi tayo makakatanggap ng buhay. Okay? Wala tayong buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi ayaw natin sumampalataya na si Jesus ay Diyos. Okay? John 3:18. Siya na sumasampalataya kay Jesus ay hindi hinahatulan. Ang mga taong sumasampalataya kay Jesus ay hindi hinahatulan. Ang ayaw sumampalataya, ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Ang mga taong ayaw sumampalataya kay Jesus ay parurusahan. May tanong ako, bakit parurusahan? Bakit parurusahan ang mga taong ayaw sumampalataya kay Jesus? Kasi siya ay hindi sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Kasi hindi siya sumasampalataya kay Jesus. Kasi dahil hindi siya sumasampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng kanyang buhay. Okay? John 3:36. Ang sumasampalataya sa Diyos anak na si Jesus, ang sumasampalataya sa Diyos anak na si Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Diyos anak na si Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanyang poot ng Diyos. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kung totoo tayong sumasampalataya, kung talagang naniniwala tayo kay Jesus na si Jesus nga talaga ang Diyos anak, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kung talagang naniniwala tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na Panginoon, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Pero, kung ayaw niyang maniwala, ayaw niyang sumampalataya na Diyos si Jesus, at ayaw niyang maniwala na nagkatawang tao lamang ang Diyos na anak na si Jesus, hindi siya magkakaroon ng buhay. Okay? Dahil mananatili sa kanyang poot ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, parurusahan ng Diyos ang mga taong ayaw maniwala, ayaw sumampalataya na si Jesus nga talaga ang Diyos natin. Pero, kung sumasampalataya tayo na si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, may buhay na walang hanggan tayo. Dahil natanggal na ang galit ng Diyos sa atin.
Bakit? Bakit natanggal ang galit ng Diyos sa atin? Kasi sumasampalataya tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Okay? Acts 4 verse 12. Wala nang ibang pangkaligtasan. Okay? Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man, kundi si Jesus lamang. Okay? Kasi walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Si Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos Ama. Lagi natin tatandaan, ha? Si Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos Ama sa lahat-lahat ng tao upang tayo ay maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Bakit? Bakit si Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos Ama sa lahat ng tao upang tayo ay maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Kasi si Jesus lamang ang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus lamang ang nagkatawang tao. Okay? At si Jesus lamang ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Upang tubusin tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Kayang-kaya tayong iligtas ni Jesus sa kapahamakan. Inuulit ko, kayang-kaya tayong iligtas ni Jesus sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? John 14:6. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makakapunta sa Diyos Ama, maliban sa pamamagitan ni Jesus, sabi ng Panginoon. Si Jesus mismo ang nagsabi nito sa atin. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, walang sinumang daan patungo sa kaligtasan kundi si Jesus lamang. Okay? Si Jesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Inulit ko. Si Jesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Si Jesus lamang ang katotohanan. Si Jesus lang ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Okay? Si Jesus lang ang buhay. Si Jesus lang ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kung wala si Jesus, patay tayo. Okay? Wala tayong buhay ngayon. Okay? Si Jesus lang ang makakapunta sa Diyos Ama. Okay? Hindi ako. Hindi ikaw, hindi ang mga magulang mo, hindi ang mga kapatid mo, hindi ang mga kaibigan mo, kundi si Jesus lamang. Okay? Lagi natin tatandaan, si Jesus lang talaga ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Okay? Lagi natin tatandaan, si Jesus lamang ang makakapagligtas sa ating lahat sa kapahamakan. Okay? Si Jesus lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? Si Jesus lamang ang may kayang magbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Okay? Si Jesus lamang ang tanging paraan upang hindi tayo mapunta sa dagdagatang apoy ng impyerno. Okay? Kung wala si Jesus, lahat ng tao mapupunta sa impyerno. Okay? Mabuti na lang, andyan ang Diyos anak ng Jesus upang iligtas tayo sa kapahamakan. Okay? Mabuti na lang, may Diyos tayo na gusto tayong iligtas sa kapahamakan. 1 Thessalonians 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang poot, kundi upang iligtas tayo ng Diyos. Upang iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? John 10:27-28. Pinapakinggan ng aking tupa ang aking tinig. Sabi ng Panginoon, at sila ay aking kilala. At sila ay sumusunod sa akin. Sabi ng Panginoon. Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Diyos. Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Okay? At kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sabi ng Panginoon. Lagi natin tatandaan. Si Jesus lamang ang may karapatang magbigay ng buhay sa inyo at sa akin. Wala nang iba. Bakit? Bakit si Jesus lamang ang may karapatang magbigay ng buhay sa inyo at sa akin? Okay. Kasi si Jesus lang ang Diyos natin. Si Jesus lang ang Diyos natin at tagapagligtas ng ating buhay. Okay? At kahit kailan, hindi tayo mapapahamak. Okay? Kasi walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi nito sa ating lahat. Okay? Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinasabi. Okay?
John 11:25-27. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sabi ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sinabi niya sa kanya, opo Panginoon. Opo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Naniniwala ba? Naniniwala ba tayo na ang bawat sumasampalataya kay Jesus ay hindi mamamatay magpakailanman? Oo. Naniniwala ba tayo na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay? Oo. Okay? Naniniwala ba tayo na ang bawat sumasampalataya kay Jesus bagamat siya ay mamatay ay muling mabubuhay? Oo. Naniniwala ba tayo na si Jesus ang bumubuhay sa mga namatay at si Jesus din ang nagbibigay ng buhay sa atin? Oo, naniniwala ako. Bakit? Kasi si Jesus mismo ang nagsabi nito sa atin, hindi ang ibang tao. Muling mabubuhay ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Inulit ko. Muling mabubuhay ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin. Si Jesus ang bumubuhay sa mga namatay. Binubuhay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Ayan ang lagi nating tatandaan. Okay? Romans 8:11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesus, ang Holy Spirit ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Spiritong naninirahan sa inyo. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang Holy Spirit mismo ang muling bubuhay sa atin kapag tayo namatay na dito sa lupa. Okay? Ang Holy Spirit ang nagpapatunay na muli tayong bubuhayin kapag tayo ay namatay na. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos. Bubuhayin tayo muli ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Papalitan ng bago ang ating katawan gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Magiging glorified body na ang ating katawan kapag tayo ay namatay na. Okay? Heavenly body. Lagi natin tatandaan, may katawang panlangit at may katawang panlupa. Okay? 1 Corinthians 6 verse 14. Okay. Muling binuhay ng Diyos Jesus at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Wow! Lagi natin tatandaan, totoo ang hell at heaven. Okay? Totoo ang langit at impyerno. Okay? Si Jesus lang talaga ang tanging paraan para makapiling natin ng Diyos. Si Jesus lang talaga ang tanging paraan para maligtas tayo sa kapahamakan. Okay? Upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay. Lagi natin tatandaan, si Jesus lang talaga ang tanging paraan para maligtas tayo sa kapahamakan upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay. Si Jesus lang talaga ang tunay na Diyos, tunay na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Walang makakapagligtas sa inyo at sa akin, kundi si Jesus lamang, wala nang iba. May tanong ako. Bakit gusto tayong iligtas ni Jesus sa kapahamakan? Bakit gusto ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Kasi, dahil sa pagmamahal, habag, at grasya ng Diyos, kaya gusto tayong iligtas ni Jesus sa kapahamakan. Mahal tayo ng Diyos Mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong makasama sa kaharian ng langit. John chapter 3 verse 16 to 17. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tao sa mundo. Kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus ang anak ng Diyos Ama. Okay? Upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, meaning to say, hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay.
Isinugo ng Diyos Ama. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus, hindi upang hatulan ng parusa ang mga tao sa salibutan, sa mundo, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Sino daw ang magliligtas sa atin? Sa kapahamakan? Si Jesus. Romans 6:23. Ito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, dahil kila Adan at Eva, dahil sa kasalanan nila Adan at Eva, nung kinain nila yung fruit of knowledge, dahil minana natin ang kasalanan nila Adan at Eva, may kamatayang walang hanggan. Okay? Nagkaroon tuloy ng kamatayan ang mga tao. Okay? Kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. Okay? Dahil kila Adan at Eva, nagkaroon tuloy ng kasalanan. Okay? Nakapasok tuloy ang kasalanan sa buhay ng mga tao. Okay? Napalayo tuloy ang mga tao sa Diyos dahil sa kasalanan ng mundo. Okay? Pero, gumawa ng paraan ng Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesus upang hindi tayo makaranas ng kamatayang walang hanggan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Nagdesisyon ng Diyos Ama at ang Diyos Anak na maging tao, magkatawang tao ang kanyang anak na si Jesus. Okay? Inulit ko. Nagdesisyon ng Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesus na magkatawang tao ang kanyang anak na si Jesus. Okay? Lagi natin tatandaan, si Jesus ay nagkatawang tao. Si Jesus ay nagkatawang tao upang mapako siya doon sa krus ng Kalbaryo, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Namatay si Jesus. Napako si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang mapatawad ang ating mga kasalanan, upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan. Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon siya ng kapangyarihang magpatawad ng ating mga kasalanan. Okay? At ito ay regalo ng Panginoon, at ito ay walang bayad. Ito ay libre lamang. Okay? Titus 3:5. Iniligtas tayo ng Panginoon. Iniligtas tayo ng Panginoon hindi dahil sa ating mga mabubuting ginagawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Okay. Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ay ipanganak na muli at magkaroon ng buhay ng bagong buhay. Ephesians chapter 2 verse 8-9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay regalo ng Diyos at hindi mula sa inyo, sa inyong sarili. Okay? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sumampalataya tayo kay Jesus. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang iligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Okay? Ang pinakasusi ng kaligtasan ay ang pagsampalataya sa Diyos. Okay? Ang pinakasusi ng kaligtasan ay ang pagtanggap kay Jesus bilang tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Okay? Ang kaligtasan ay nakabatay lamang sa pananampalataya sa ating Diyos, hindi sa paggawa ng mabuti. Okay? Makakatanggap tayo ng kaligtasan kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus. Okay. Dahil sa kabutihan ng Diyos, naligtas tayo. Naligtas tayo sa kapahamakan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Okay. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, naligtas tayo sa kapahamakan. Ito ay regalo ng Panginoon sa atin. Okay? Naligtas tayo. Naligtas tayo dahil sa regalo ng Panginoon, sa grasya ng Diyos at sa habag ng Diyos sa atin. Okay. Naligtas tayo hindi dahil sa gumagawa tayo ng mabuti. Okay? Naligtas tayo hindi dahil sa mga mabubuti nating ginagawa. Okay? Naligtas tayo dahil sa regalo, sa grasya ng Panginoon sa atin. Tayong lahat ay makasalanan na dapat humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi sa lahat ng nagawang kasalanan.
Okay, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kanino tayo hingi? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon, kay Jesus, okay? Sa mga nagagawa nating kasalanan, upang linisin tayo ng Diyos sa ating karumihan, upang linisin niya ang ating mga kasalanan. Ayaw ng Panginoon na makaranas tayo ng kamatayang walang hanggan. Kaya gumawa ng paraan si Jesus para iligtas tayo at iligtas ang lahat ng tao. Okay, ito ay pangako ng Diyos. Ito ay pangako ng Panginoon. Pangako ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Panginoon. Pangako ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Pangako ng Panginoon na bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Okay. Acts 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Okay. Acts 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Okay? Romans 10:9. Ipahayag mong si Jesus, sabihin mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay sa muli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Alam ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, sumampalataya tayong lahat sa Panginoong Jesus at maliligtas tayo. Sabihin natin na si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na Panginoon ng ating buhay. Okay? Sumampalataya tayo na binuhay muli si Jesus ng Diyos Ama nung namatay si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Kapag ginawa natin ito, tayo ay maliligtas. Tayo ay ililigtas ng Panginoon. Okay. Buong puso tayong maniwala sa Panginoon, buong puso tayong magtiwala sa Panginoon, buong puso tayong umasa sa Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita. Okay. Bakit hindi na nga pala natin nakikita ang Panginoon? Kasi nasa third level siya ng langit. Okay? Gusto ng Diyos na iligtas tayo na Jesus sa kapahamakan. Bakit? Bakit gusto tayong iligtas na Jesus sa kapahamakan? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ni Jesus na mapahamak tayong lahat. Lagi natin tatandaan. Ayaw ni Jesus na mapahamak tayong lahat. Ayaw ng Diyos na makaranas tayo ng sobrang sakit, sobrang tindi ng paghihirap doon sa impyerno. Okay? Ayaw ng Diyos na makaranas tayo ng sobrang hirap. Okay? Inuulit ko. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pangako ng Panginoon na iligtas ang lahat ng taong sumasampalataya kay Jesus sa kanyang pangalan.